Ito, BPI speaks, yung Bank of Philippine Islands. BPI speaks. So, nag-imbento ang Irong Trililing. Ito, BPI speaks on Duterte controversy. Payag ni Jose Chodoro Limcauco. Ano bang posisyon niya? Tingnan ko Managing Director and Chief Financial Officer Ayala Corporation, who owns BPI. Sabi dito, sandali. Our internal investigation reveals that there has been so much breach. I don't know where Senator Trillanes got his information. But the graphic posted by the Philippine Daily Inquirer showing alleged credits, this is not a BPI document. Wow! The deposit slip shown by Mar on the Inquirer is not a unique thing. All banks will show the name of the depositor or a deposit on a deposit slip. We are committed to protecting client information and preserving the trust bestowed on us by our clients all these years. Salamat po, BPI. Ako, kliyente rin ako ng BPI. When was that? Nag-open ako ng account ko sa BPI is 2008 or 2009. So, ilang years na? 8. 2026 na. Di 18 years na. 18 years na akong, yung anak ko, mga anak ko, BPI, kliyente rin sila. Maasahan mo talaga BPI. Pagpunta ko sa mga bangko nila, napaka-accommodating ang mga bank tellers, napaka-respetado. As in, talagang salamat naman. So, papaano prinuduce ni Trillanes o AMLAC yung mga dokumento na ipinakita sa House hearing? Wala talaga kung sinasabi niya, after so many years, after 10 years, ngayon vindicated na ako dahil kinonfirm ng AMLAC ang aking mga sinasabi. Sino ang mas paniwalaan natin? Ang AMLAC o ang BPI? Ako, nung una, bilib ako sa AMLAC. Yung mga dating namumuno. But itong bagong AMLAC na bago lang na-appoint, wala akong tiwala. So, hindi dokumento ng BPI yung pinakita sa hearing. Kaya nga, magkaka-problema talaga sila sa trial sa Senado dahil ito lahat ay mga binibigyan nila ng bala ang defense team ni BP Sara para i-cross-examine. Kaya, tatayo yan si Trillanes. Gagawing, issue yan. So, saan mo kinuha yan? Here's the statement of BPI. Hindi sa kanila yan. Anong isasagot ni Trillanes? Kinuha ko po sa ay, may nagbigay sa akin. Sinong nagbigay? Confidential po. So, sabi nga nila, you can never put a good man or woman down. Sabi ni BP Sara, pag napatunayan ninyo na meron akong ill-gotten wealth, magre-resign ako kaagad-agad. Ano ang ebidensya nila na may ill-gotten wealth si BP Sara? Yung 6.7 trillion na bank transaction ni BP Sara at kanyang husband for a period of 20 years. Hindi naman yun ang tunay na yaman. Yung cash
inflow o cash in, cash out. Talagang dadami dahil mag-deposit ka, i-withdraw mo, deposit, withdraw. Lahat ng transaction binibilang ito total 6.7 billion. Yun na daw ang yaman ng BP Sara. Pagka utso-utso naman ninyo, huwag nyo namang insultuhin ang intellect ng mga Pilipino na ano ba yun? Si Congressman Ridon. Kumpiyansa ako na makukumbinsi na ang mga senador dahil sa 6.7 billion na total transaction ng mag-asawang Duterte, may ill-gotten wealth na sila. ano sa tingin mo, Congressman Ridon, ang mga senador hindi nag-iisip? Ako nga, ordinaryong tao lang, nakakaintindi na hindi yon ang tunay na yaman ng mag-asawang Duterte. How much more ang mga senador? Maliban lang mga senador na tinawag ni Attorney Panelo na pusakal. Kahit daw with or without evidence, boboto sila ng conviction ni BP Sara. Sino yung mga pusakal? Lacson, Soto, Pangilinan, and Hontiveros. So, Trillanes, sagot! Pasok! Luistro, sagot! Pasok! So, this is not a BPI document. I don't know where Senator Trillanes got this information. There's so much breach. So, sinampahan. Dapat sampahan din. Bakit hindi sinampahan ni Attorney Mans Carpio si Trillanes? AMLAC, Bangko Sentral man lang at saka mga kongresista ang isinampa. With this information siguro, with this statement ng BPI, pwede nang sampahan ng kaso. Dahil, perjury, falsification na yan eh. Parang sa palengke lang may dalang timbangan. Isinare ng post na ito ang pahayag ni Congressman Abante. Sabi niya, tinimbang ko si Sara at mabigat ang kanyang kasalanan. I don't know kung anong okasyon na nabanggit niya ito. Di ba may kanta ba yun o pelikula yung tinimbang ngunit kulang? Parang pelikula o kanta. So, reaction ko, sa election ng 2025, ang mga residente, 6 district ba ito ng Manila, tinimbang nila si Abante. Ngunit naging kulang. Bakit? Talo siya sa boto. Second placer lang siya eh. Kulang ang kanyang timbang. Bakit siya nakaupo ngayon? Dahil pinaupo ng COMELEC. Yan, ang unang nagkulang siya ng timbang. Ano pa? Pagdating sa kasalanan, pagdating sa mata ng Diyos, walang mabigat at maliit na kasalanan sa Diyos. Lahat tayo makasalanan. Kaya, yung statement na ito ni Bishop Abante, para bang tingin niya sarili niya na okay lang siya, righteous siya, si BP Sara, matindi, ang bigat ng kasalanan niyan. Ako, wala, malinis ako. Parang ganon. Sige, kung malinis kayo, di malinis. Kailang darating ang panahon, lahat ng ginawa natin sa buhay na ito, kung hindi man maibulgar sa mundong ito, ibubulgar yan ng Panginoon. Palagi ko itong ginagamit na ilustrasyon. Bawat buhay natin, merong nakatutok na CCTV camera. Kasi sa US, halos lahat ng mga bahay doon, grabing mga CCTV camera nila. Takot sila sa mga magnanakaw. Yung bahay nga ng anak ko,
Dami nilang CCTV camera, tad-tad. Kasi nga, parang may nag-attempt daw na magnakaw sa kanila. Subdivision na yung kanila. Kaya magastos sa internet pala yung CCTV camera. Kaya speaking of CCTV camera, ayun, habang nasa trabaho ang aking mga anak, nakikita nilang ng palibot sa kanilang bahay. Ikon lang sa kanilang cellphone, ganun nila. Uy, may nag-deliver ng parcel. Shopee ba, Lazada, mamonitor nila. So, ganyan din tayo sa spiritual life natin. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, itong mga politiko, todo deny sila sa kanilang mga maleta. Yes, pwede silang makalusot sa court o law natin sa batas na ito. Pwede, wala. As in, ligtas na sila. Kailang balang araw, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos at ipapakita ng Diyos sa atin ang bawat kasalanan, ang bawat pagsisinungaling. Akala ko nung una, yung sinungaling, okay lang yan. Parang normal yung mga sinungaling. Kaya lang, may verse sa Bible saan ba yun? Sa Revelation. Ang mga sinungaling, itinapon sa lake of fire. Pagsisinungaling. Akala ko nung una, mabigat lang yung mga murder, yung mga ano diyan. Kahit pagsisinungaling lang. Sige. Kung ano man itong mga ginagawa ng mga politiko natin ngayon, wala namang santo sa kanila. Lahat sila may mga kailang, depende na rin yan sa may mas magandang pamamahala. And ako, believe ako sa mga Duterte. Ulitin ko, hindi sila santo at mga santa. May mga ginagawa rin, siguro, hindi ko alam, kailang, yung resulta sa kanilang governance, example, sa Davao City, nakakainggit ang Davao City.